Magandang tanghali po. Ako nga po pala si Edwin Muli ng Trinidad Village, Angeles City. Ang loft name na gamit ko is Acera Loft. Dati kasi malaking pagbabago sa pagkakalapati ngayon during yung panahon din namin I started at 2009. Maraming nagbago. Number one is yung sa linyada. Iba-iba nang pumapasok ngayon. Marami ng mga newbie na may makukuha ng mga magagaling na linyada at saka nakakapag-ipon sila ng magagaling na mga grupo nila at mentor. Nagiging mas mahigpit ang labanan ngayon sa mga bawat club ang racing pigeon ngayon. Pangalawa, yun naman yung sa mga ibon natin, yung mga sakit. So dapat siguro maging aware tayo doon kasi ang laki ng panahon na gugugulin mo, mapupunta sa wala. So dapat aware din tayo ngayon sa mga sakit ng ibon, particularly. Hindi na sa conditioning. Yung identify mo kung paano magpaano ng ibon, yung mga sakit nila. Ngayon, ayun ang nagiging problema ko ngayon is yung mga sakit, kung anong klaseng sakit at anong gamot ang gagamitin natin. Dati, kasi nag-i-start na kami, naglalabang kami during our time din naman. Marami na yung mga 1,000, 2,000. Siguro the maximum is 3,000. Pero right now, yung 3,000 birds is nagiging parang small club na lang na ano. Pero yung mga big club ngayon, minimum is 5,700 hanggang 13,000 na nagpapalabas sila ng ring because of the high prices siguro na binibigay ng club. Kaya yung mga fans here, mas namomotivate sila sa pagkakarera ngayon because of the prices. Talagang mahikayat ka ngayon yung pigeon industry na maghahanap ng mga gandang pesa para magiging competitive ka at being a good competitor ka sa ibang mga fancier din. Nag-start ako is 2009. Nag-start ako ng award ko is 2010. 2010, nasa top 10 na ako. Third, second, fifth, ganon. Nag-start akong overall champion is the year 2012. 2012 na yun, nagkaroon ako ng overall hanggang 2018. Kung sa overall naman, is mga young bird, mga sa club is 9 times, ganun. Pero marami tayo from second hanggang 10th overall. Yung panahon nun, well, yung galing kay Master Razo na yung mga nanggaling din kila Joey Galang, yung mga Japan, yung mga Alasingsing, mga Babaya, Kokok, yung mga yan. Meron tayong nag-champion yung 2012, which is, nakuha ko naman yun kay paring Boyet Policarpio, yung 2012 ni Sonia na champion ko. Meron din ako nagamit kay paring Nelson Chua, kay Sir Jaime Lim, kay Sir Egay, meron kay paring Ronnie Shoko, sa pinsan ko kay Jun Padua sa Baguio, yung iba kay Congressman John Lasatin. Kay Ezequiel Lunar, nakakuha din tayo dyan. So mostly, ang pattern ko is more on the Vandenbroek side at saka yung kay paring Nelson na sa Johnson side na ginagamit niya, yun. Well, ngayon kasi dahil nga maano na yung labanan ngayon sa karera, nag-upgrade tayo, usap kami ni paring Barkley. Yung mga line na galing niya kay Master Razo, yun. Yung galing niyang iba sa mga ibang fancier na kay Henry Tan, kay paring Homer, yun. Medyo nag-upgrade tayo ng mga family ng mga Cooper Lemons, Van Dyke, Martin Bansun, saka yung Florizone. Yun ang ginagawa ko ngayon at saka yung mga Colts na galing kay paring J. De La Paz. Meron tayong ibang nakukuha na may mga Dirk Vandenberg na imported. Meron tayong nakuha mga drapa kay Russell Baldago. And then meron Cooper na yung naging foundation ko dito na breeder, which is nakuha ko kay Joby Vega ng San Fernando. Yun yung mga nag-i-import kasi. Cooper, drapa, yung Arden, tsaka yung Jansen. Yun yung 5 lines na natin, nakuha ko sa kanya, gumalaw naman. Dati, kaya natin sabihin na, first lap pa lang yan. Ngayon, hindi mo pwedeng sabihin yon. Kasi una pa lang,
rat-ratan ng labanan eh. Imagine mo, yung time na yun, nag-speed kami ng mga 1-2, napakabilis na sa amin noon. Ngayon, hindi na 1-2, 1-4, 1-3 na. Kailangan mo rin talaga ng matibay na ibon at mabilis para makahabol ka sa kanila. Hindi ka pwedeng mapag-iwanan eh. Dapat talaga tuloy-tuloy ang pag-acquire mo ng mga birds na magaling, talagang mga winning line talaga. Para maging kang competitive sa ibang competitor mo. Dapat kung mag-upgrade ka na talaga. Yung magandang linyada na proven sa Pilipinas din. Para sa akin wala sa akin bokabularyo yung tsamba eh. Ang tsamba kasi ginagawa. Pwede pa masabi nating swerte na masabi natin 10%. Kasi kung tsamba-tsamba ka lang, ay wag ka na maglaro. Kasi yung mga kalaban mo ngayon, wag mo sasabihin newbie. Magagaling na sila ngayon. At kayang talunin kahit yung mga veterano. Kaya dapat, super galing ka dapat ngayon para maging manalo ka na ngayon. Sa dami ng member, ng mga newbie, saka mga nagkakalapati ngayon, sobrang ng dami. Yung time natin na, let's say, that was 5 years ago, alagang magaling, no? Meron tayo talagang mga linyada na mga magagaling. Pero alam mo, kasi ang pigeon racing is seasonal eh. Kailangan mo nang mag-dilute ng ibang linyada para magiging yung performance ng ibon mo, mas magaling siya. Dapat talaga, it's non-stop collecting of birds na talagang magagaling talaga. Hindi ka pwedeng dumaban ng gistik ka na sa mga all lines mo kasi sooner or later, merong mas magaling na lilitaw. Which is dapat, nagde-develop ka pa rin ng mas magagaling pang linyada para makalaban ka na mabuti. The physical attributes kasi, hindi naman talaga nagbabago. Ako kasi, medyo naniniwala rin ako. Like yung eyesight na sinasabi nila, basta't may pattern lang ako. Kasi sa mata mo kasi makikita yung healthy ng ibon, kung healthy siya, hindi. Correlation niya, di ba? Yung adaptation niya, yung iris niya, yung vermeil niya. Heavy siya sa color, not pale. Typical ganun ang gusto ko. Saka I prefer mga birds na medyo short neck na malapad, yung katawan naman gusto ko mas mabalikat na parang cotton ng paghinipo mo. Sa tail kasi hindi ako masyadong particular yung straight na gano'n. Hindi. Basta sa akin kasi tumama na doon, tsaka yung sa pakpak niya, yung distribution, yung parang distribution ng feather niya, pattern niya, parang hagdanan, mas naniniwala din ako doon. Sa akin kasi hindi mo masasabing 100%. Pero kung titignan mo, lahat ng champion bird, iisa lang ang figura nila. Hindi ko sinabing pag makakuha ka nun is magta-champion ka. Ang sa akin, ang percentage is much higher than yung nakukuha mo sa iba. Because meron kang pattern. A typical athlete kasi ganun, di ba? Ang kinukuha mo. From head to foot, dapat i-scale mo siya na maganda yung body confirmation niya para makita mo yung result ang gusto mo. Ganun ako sa mga ibon naman. Particular ako is the winning line. Siguro kung pahipuin mo ako, yung nanalo mo, sabi nga nila, kung gusto mong matuto ng paghipo ng ibon, hipuin mo lang kung ano yung overall champion. Ano lang ang meron doon. The second na sinihipo ko is yung parents. Kanino mas kumuha, naging dominante yung champion bird. Pangatlo yung linyada na lang. Yun ang inaano ko. Kasi meron kasing pattern na kuminsan talagang potent yung producer, yung cock or hen, parang konting dugo lang, pumapalo pa rin yung mga anak. Meron kasing ibon din naman, minsan ayaw pumalo sa anak, pero sa apo pala, malakas. Knowing all these things na para malaman mo lahat yun, napakahirap talaga. Sa panahon, nalalaman mo rin. So, doon ka nakakakuha ng magagaling na ibon ngayon, na-develop mo. Kasi, like now, ako mismo, di ba, yung mga ibon ko, during 2010 hanggang itong year na to, 18, sabihin natin, kaya mong pag sumala ko sa club, lagi kang nasa top 10. Hindi ka mag-overall champion, the second, third hanggang top 10, nandun ka. Kung minsan, meron mas magaling na lumalabas. So, kailangan talaga more upgrade ka ng upgrade ng ibon.